Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, atid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyong po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong subject for discussion is entitled Indulgences, the Way to Purgatory. Ang text po natin ay Matthew chapter 5, verse 25 to 26. This broadcast is intended for February 9, 2025 na marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio DWRA Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Subalit sa YouTube, in-advance po natin ito ng 1 or 2 days for our listeners, viewers all over the Philippines and all over the world. Magandang umaga po. Good morning or good afternoon in the places where you are, or sometimes good evening. Ang ating pong teksto ay mababasa natin sa Matthew chapter 5 verse 26, 25 and 26 using po the New International Version. Ito po ay hango sa isang discussion on pag nag-offer ka ng iyong you remember somebody has something against you, you have to return to him. And then we will read verse 25 and 26, the statement of our Lord Jesus Christ. Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, to reconcile with somebody na nagkaroon ng problema sa iyo, nagkaroon kayo ng samaan ng loob, and you did not reconcile with him, you have to go back first to him and then reconcile with him so that your gift will be accepted. Or if not, ganito ang mangyayari. And if you have not reconciled with the person na nagkaroon ng problema sa iyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, and the judge may hand you over to the officer and you may be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Matthew 25 and 26 using the NIV. So, yan po yung ating pagbabasa sa wikang English. Sa Filipino version po, ganito ang sinasabi doon sa Matthew chapter 25, verse 25 and 26. Simulan po natin sa verse 23. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog ka sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso, at kung hindi, dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman ng bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Yun po ang translation sa ating Filipino version. Ang Tagalog translation ng Bagong Tipan, kasama ang mga awit at mga kawikaan, Magandang Balita Biblia. So yan po ang ating mga teksto based on the book of Matthew 5, 25 and 26 on the subject Indulgences, Way to Purgatory, intended for February 9, 2025. Ang mga indulhensya, ito po ang daan patungo sa purgatorio. So dako na po tayo sa ating introduction. Indulgences is a Catholic dogma that teaches remittance, or it remits temporal punishment for sins that have already been forgiven. So yung doktrina ng mga kaibigan nating Katoliko, ito ay tungkol sa indulhensya na nagsasabi na ang iyong temporal na punishment, yung temporary na punishment, pansamantalang parusa, ay patatawarin o cancel if refrained sa mga kasalanan na napatawad na pero kailangan ng parusa. So in other words, napatawad ka pero kailangan pa rin may kaparusahan. Yun po yung doktrina nila na indulgencia or indulgences. Now the question is,
Does the Bible teach this so-called popular Catholic doctrine? Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew, sa John chapter 8 verse 32? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So sa ating pong discussion, 4 po na parte ng leksyon na ito ang ating tatalakayan na sa ating programa, Indulhensya, Way to Purgatory. Number 1, what is the history and development of this particular doctrine or dogma, indulgences? Number 2, arguments in favor of indulgences as a doctrine. Number 3, arguments denying indulgences as a doctrine or as a dogma. And number 4, how to enter God's eternal kingdom in heaven according to the Bible or according to the New Testament. So yung una pong discussion natin, mga kaibigan, sana ay tapusin natin ang video na ito. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, we're encouraging you to subscribe para every time meron pong bagong video, you will be notified and you will always be updated. Now, let's go to the first part of our lesson. History and development of indulgences, dogma or teaching. The practice of indulgences in the Catholic Church developed over centuries. So, hindi po basta-bastang na-develop yung doktrina na ito. Took several years, sabi na natin hundreds of years. Well, it started in the early church and became popular in the 11th and 12th century. So, nagsimula po ito ng unang parte ng Iglesia ng Panginoon at lalong na-develop 11th and 12th centuries o ikalabing isa at ikalabing dalawang siglo. Yun pang ibig sabihin ng century. Now, a certain Pope by the name of Pope Urban II granted plenary indulgences to Christians who participated in the First Crusade in about 1095 Anno Domini. So ito pong nagsimula nito, si Papa Urban II, pangalawang Papa Urban II, nagbigay po siya ng plenary indulgence. Yung plenary means full, buo, sa mga Kristiyano na sumama po sa First Crusade. Ano po yung crusade na yun? Yun po yung ginawa nila to recover the Holy Land. Ang Holy Land po, Jerusalem and other parts of Jerusalem, ay was occupied by the Muslims. And so, nagbigay po ng sa utos itong si Pope Urban II na lahat ng sasali sa recovery of the Holy Land will be granted full indulgence. Buo na indulhensya sa mga sasali sa First Crusade. Ano ibig sabihin ng buong indulhensya? Ibig sabihin, full forgiveness of sins. They were absolved of all the sins. So, sila ay mapapatawad sa lahat nilang mga kasalanan. And of course, those who did not participate in the crusade paid sums of money for indulgences. So, yung hindi sumali sa krusada to recover the Holy Land, nagbayad po sila para makakuha lamang sila ng indulhensya. Ano po yung indulhensya? Indulhensya or indulgences are actually merits or good works of the saints of Jesus Christ, and of course kasama po doon ang sinasabi ng the Blessed Virgin Mary. Ito po yung indulhensya, good works, merits ng mga banal, pati ng ating Panginoong Jesucristo. Kung bibilhin mo, magbayad ka, mapupunta sa iyo yung mga kabutihan nila at ang iyong mga kasalanan ay mapapatawad. Yun po yung doktrina ng indulhensya. Now, in the early 1200, so 12 siglo, 12th century, church-led leaders developed the idea of the treasure of merit or indulgences from Christ and the saints. So, kailan po nagsimula yung doktrina ng indulhensya? Na dahil sa treasury of merits, may mga kabutihang naipon ng mga banal, pati ang ating Panginoon Jesucristo, pati si tinatawag nilang Virgin Mary, at kung ikaw ay manalangin sa kanila, maging deboto kanila, kasama na yung pagbibigay ng pera sa iglesia at sa ibang tao, mapapatawad lahat ang mga kasalanan mo. And the year 1343,
1343, 1343, Pope Clement VI issued a papal bull or a decree defining the existence of an infinite treasury of merits in the church. Ano pong ibig sabihin yan? Ito pong si Pope Clement VI sa taong 1343, siya po ay nagbigay ng utos, tawag na doon ay papal decree or papal bull, na sinasabi na mayroon ngang infinite treasury of merits in the church. Ano po yung infinite? Ibig sabihin ng infinite means walang katapusan na indulhensya sa loob ng iglesia. Kung ikaw ay membro ng tinatawag nating Roman Catholic Church. So mabibili mo yon, mapupunta sa iyo yung mga kabutihan na gawa ng mga banal ng ating Panginoong Jesucristo, at kung mayroon ka nagawang mga kasalanan, mapapatawad na yon. So selling indulgences became widespread in the Middle Ages. So lalo pong lumaganap ang pagbebenta ng indulhensya hanggang po sa tinatawag nating Middle Ages. Middle Ages po 15th and 16th century, hanggang po sa kapanahonan ni Martin Luther. Si Martin Luther po isang pare, sa siyang professor sa Wittenberg, Germany, at ito po siya nagsimula na lumaban sa Romano Katoliko Iglesia regarding sa pagbebenta ng indulhensya. Yan po isa sa mga paksa na kanyang pinuna dahilan sa hindi siya naniniwala sa indulhensya, na pwede pa lang bilhin ang good things na ginawa ng mga banal ng ating Panginoong Jesucristo, mapupunta sa iyo at ang iyong mga kasalanan ay mapapatawad. Yun po yung kinalaman ni Martin Luther. Church leaders also na-observe ni, of course, Martin Luther and other church leaders. Church leaders used the funds for various projects, especially the rebuilding of St. Peter's Basilica in Rome. So during that time, ginagawa po nila yung St. Peter's Basilica sa Roma. And of course, one way of raising funds was to sell indulgences. At ang naging sort of salesperson noong panahon na yon ay isang tao, at naglilibot po siya. Si John Tetzel po ang pangalan niya. Naglibot siya sa buong Europa. Sabi niya, the moment that your money enters into the box, the souls of your relatives in purgatory will be removed or will transferred somewhere in heaven. So yun po yung doktrina ni John Tetzel. Now, Pope Leo X, si Papa Leo numero 10, offered indulgences to those who gave money to rebuild St. Peter's Basilica in the year 1517 AD. Anyo Domini. Ulitin ko po. Ang nagbigay po ng indulhensya sa mga nagbigay ng pera para mapatayo ang St. Peter's Basilica ay si Papa Leo numero 10. Nagbigay po siya ng indulhensya. He offered indulgences, at siyempre siya nasabi ko kanina, indulgences pwede pong bilhin. Pwede rin gumawa ka ng butihan, pero pwede rin bilhin ang indulhensya na yan, especially during the time nag-raise po sila ng pera o ng pondo para mapagawa po yung St. Peter's Basilica in the year 1517 Anno Domini. And then of course, the sale of indulgences continued until the 16th century. So ang pagbebenta po ng indulhensya, nagpatuloy po ito sa ikalabing-anim na siglo. And of course, that century or siglo was a time of religious reform started by Martin Luther. So ito pong nagsimula ng tinatawag na Reformation movement ay ang professor ng Wittenberg, Germany, na pangalan niyo po ay si Martin Luther of Germany. So in the year 1567, taong 1567, si Pope Pius V, sabi nila, si Papa Pio numero 5, inabolish niya po yung pagbibenta ng indulhensya. So maganda rin ang ginagawa nitong si Pope Pius V. Siya po yung nag-abolish. Itinigil niya po ang pagbibenta ng indulhensya. So sa ngayon, the church still grants indulgences based on specific acts of charity and not on payment of money. So yung practice ngayon ng
Roman Catholic Church, mga kapatid, ang Iglesia po nagbibigay pa rin ng indulhensya. Ano yung indulhensya? Yung transfer of merits from the saints or from Christ to you, mapapatawad yung mga kasalanan mo, pero hindi na po sa pamamagitan ng pera. Through specific acts of devotion. Kasama na po dyan yung prayers, kasama yung iba pang mga gawain, alms to the poor, etc. No? So marami po yan. Pero hindi na directly na binibenta ang indulhensya at bibilhin mo. So, ano pong paniniwala nila? They are seen as a way to gain spiritual benefits through specific acts of devotion and not as a way to buy forgiveness of sins. Ulitin ko po, maganda ito. So sa ngayon po, sa Roman Catholic Church, the Church is granting indulgences. Nagbibigay pa rin sila ng indulhensya para makakuha ka ng mga spiritual na benepisyo through certain acts of devotion and not as a way to buy forgiveness of sins. So hindi na po nila binibenta sa ngayong kapanahunan. So medyo tumigil na po yan dyan. Okay? Now let's go to the second part of our discussion on the subject of indulgences, the way to purgatory. So, pag nakabili ka ng purgatory, ay rather ng indulhensya, hindi ka po pumunta sa impyerno. So, dadaan ka muna sa purgatorio at doon sa purgatorio parang maghugas ka, malilinisan ka bago ka makapasok doon sa purgatory. Yun amin sa heaven. So yun po yung doktrina. So purgatory is a temporary place where you will be cleansed, and then after that you're cleansed, you already can go to heaven. So yun po yung doktrina ng ating mga kaibigan Roman Catholic Church. Now let's go to some arguments in favor of the doctrine of indulgences. Buying indulgences combined with prayer and good works, one would reduce the days or years the punishment he would receive after death in purgatory. So ganito po yung teorya nila. Kapag ikaw ay bumili ng indulhensya kasama ng panalangin at mabuting gawain, mababawasan po yung iyong years of punishment, days or years of punishment o parusa kung ikaw ay namatay na at napunta ka sa purgatorio. So halimbawa, kung hindi ka nakabili ng indulhensya, ang iyong pananatili sa purgatorio ay 10 years. Pero pag nakabili ka ng indulhensya sa halip na 10 taon, magiging 5 years na or less. So, yung doktrina nila ng indulhensya. A partial indulgence covers part of the punishment due for sin. So pag bumili ka ko, partial lang, hindi masyadong marami, kalahati lang, halimbawa, it will only cover part of your punishment due for sin. So halimbawa, sinasabi ko kanina, ang yung punishment actually is 10 years doon sa purgatorio. Nakabili ka ng konting indulhensya sa halip na 10 years, maging 7 years na or 6 years. Ganun po yun. Now, so on the other hand, a plenary or full indulgence removes all punishment due for sin. So halimbawa, nakabili ka ng, binigyan ka o nakabili ka ng full, absolute, buong muna indulhensya, lahat po ng kasalanan mo ay mapapatawad at maarahil hindi ka nadadaan doon sa purgatorio, didiretso ka na po sa langit. So yun po ibig sabihin nila doon. Both kinds of indulgences come from the merits of Jesus, the Blessed Mother, and all the saints. So saan po nagagaling yung indulhensya na yan? Yung good merits na mapupunta sa iyo, binili mo man o may ginawa kang kabutihan, ito po ay galing sa, sabi nila, the merits of Jesus, galing sa Panginoong Jesucristo, galing din po kay Blessed Mother, and also the saints. Merits are what you call spiritual fruits accumulated through holy living. Ulitin ko po, merits are spiritual fruits accumulated through holy living. Ano po yung spiritual fruits? Mga bunga, spiritual na bunga, na naipon mo sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay o banal na pamumuhay. So yun po yung merits. At sino nakakakuha na? Siyempre yung mga banal, the saints, Jesus Christ, and of course sabi pa rin nila, kasama po doon yung the Blessed Mother Mary. So yun po yung doktrina nila. Now let's go to the number 5 argument in favor of indulhensya.
biblical passages offered in support of indulgences. So mayroon po silang mga ginagamit na bersikulo, kapitulo para patunayan na ang Biblia ay tinuturo ang tungkol sa indulhensya, na pwede kang mapatawad dahil sa nagawang kabutihan ng mga ibang banal o ni Jesus Christ, at napupunta sa iyo, nanalangin ka, may ginawa kang kabutihan, mapupunta sa iyo, o pwede ring binili mo. Panahon ni Martin Luther, ganun po ang nangyayari. Now, they are using Psalms chapter 99 verse 8. Ano pong sabi ng mga awit? 99 talatang 8. Sabi doon, O Lord God, you answered them. You were a forgiving God, but an avenger of wrongdoings. So ano pong ibig sabihin yan? Panginoong Diyos, sinagot mo sila sapagkat ikaw ay mapagpatawad na Diyos, at subalit naghihiganti ka rin sa mga gumagawa ng kasamaan. So yun po yung kanilang Salmos chapter 99 verse 8. Ano pa? Sa Lucas 11:41, Luke 11:41, sabi ng Panginoong Jesucristo doon, referring to the Pharisees and to the scribes, sabi ng Panginoon, meron pang, pero this is taken out of context actually. Give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you. So sabi doon ng Lucas 11:41, magbigay ka ng limos na galing sa iyong puso, hindi lang limos na pera, kundi limos na galing sa puso, kabutihan, at lahat ay magiging malinis para sa iyo. So parang inibig sabihin na yung limos na yun, yung kabutihan na yun, yun ang mga ginagawa para mapatawad ang ibang kasalanan. In other words, you have to do good so that you'll be forgiven of your sins. Yun po yung idea ng Lucas 11:41. Another passage, Luke 12:47-48. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? The servant who knows his master's will and does not do what the master wants will be beaten with many blows. Ang isang alipin daw na alam niya ang kagustuhan ng kanyang amo at hindi niya ginagawa ito, the master will be beaten with many blows. The master will do what the master will be beaten with many blows. Ang ibig sabihin, alam mo yung dapat mong gawin sa Panginoon, hindi mo ginawa, mas maraming palo, mas maraming hagupit ang matatamo mo. Okay? Now, on the other hand, but the servant who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. Okay? Subalit, ang alipin na hindi niya alam ang kalooban ng kanyang amo and does things deserving punishment will be beaten with few blows. In other words, pag hindi mo alam ang kalooban o kagustuhan ng iyong amo, which is actually God, kukunti lang na hagupit o kukunti lang na palo. Because hindi mo nga alam eh. In other words, the one who knows at hindi niya ginawa, mas maraming palo, mas maraming hagupit. Pero yung servant o alipin na walang alam, pero parurusahan pa rin siya kasi hindi niya alam yung dapat niyang gawin, parurusahan siya pero kukunting palo o kukunting panghagupit lang. So parang ganoon ang konsepto nila sa idea ng indulhensya. When you do something, hindi mo alam, mas kukunti ang iyong parusa. Parang ganoon ang idea nila. Now, let's go to the opposite part of indulhensya or indulgences. What are some arguments denying indulgences as written in the Bible? O indulhensya na itinuturo ng tao. Ano po yung mga arguments na laban sa doktrina ng indulhensya? Number one, well, Martin Luther, a priest, a professor in Wittenberg, Germany, believed that salvation can only be granted by God and not through purchase of indulgences. Ulitin ko po. Sabi ni Martin Luther, ang kaligtasan ay pwede lang ibigay ng Panginoon Diyos mismo at hindi sa pamamagitan ng pagbili o pagkuha ng indulhensya. In other words, you have to do something for yourself, not because of the merits of others, para ikaw ay mapatawad, maligtas ng Panginoong Diyos. In other words, hindi nagdidepende ang iyong kaligtasan, spiritual kaligtasan, sa kabutihan ng ibang tao.
kundi sa sarili mo. Yun pang ibig sabihin ni Martin Luther. He denied the claim of the Pope of control over purgatory through buying of merits or indulgences from Christ and the saints. So sabi ni Martin Luther, hindi siya pabor sa na ang Papa ay mayroong control sa purgatorio. Anong ibig sabihin ng control sa purgatorio? Pwede ra yung Papa, pwede niyang sabihin kung sino ang pupunta sa purgatorio o hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng indulhensya. In other words, kung nabigyan ka ng indulhensya, nakabili ka, less ang time o panahon mo na pupunta ka sa purgatorio. Subalit kung hindi ka nakabili, mas tatagal ang panahon mo doon sa purgatorio at ikaw ay daranas ng kaparusahan. At sabi ni Martin Luther, ang Santo Papa ay may karapatan daw na kontrolin ang pupunta sa purgatorio, whether you'll stay long or whether you stay for a short while in purgatory. Anong ginawa ni Martin Luther during the time, about 15th, 16th century na po ito, Middle Ages? Well, si Martin Luther, dahil professor po siya sa Wittenberg, Germany, gumawa siya ng tinatawag niyang 95 thesis. Ano po yung 95 thesis? Parang 95 points o objections contradicting the atonement of sins through monetary payment. So ano ginawa ni Martin Luther? Nagbigay po siya ng mga objections. Total ng objection niya, 95 lahat. At ito ay pinako niya doon sa Wittenberg, Germany. Mayroon siya parang bulletin board para mabasa ng lahat. At kinontra niya ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbili ng indulhensya. So in other words, what you're trying to say, that Martin Luther was against the idea of selling and buying indulgences for forgiveness of sins and of course to avoid so much punishment in purgatory. Yun po ang objection ni Martin Luther. Ano pa? Number 2, selling indulgences is condemned in 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ano po sabi ng 1 Timoteo kapitulo 6 talatang 10? Ito po ay laban sa pagbibenta o pagbili ng indulhensya. Ano sabi ni Apostol Pablo? For the love of money is the root of all evil, which has led some astray from the faith and caused them to suffer greatly. Ang pagmamahal daw sa pera, sabi ni Apostol Pablo, ay ugat ng lahat ng kasamaan. At ito ay naghatid o nagdudulot ng kaparusahan, causing them to suffer greatly and lead astray from the faith. So, nawawala ka sa tunay na pananampalataya at siyempre, kung nawala ka sa tunay na pananampalataya, magkakaroon ka ng kaparusahan. Yun po ang sinabi ni Martin Luther, and of course, based on the book of 1 Timothy chapter 6 verse 10. With plenary or full indulgence, people no longer felt a need to repent of their sins. So, ano pong epekto? Pag ikaw ay pwedeng bumili, pwedeng magbenta ng indulhensya, kung ikaw man ay nakaroon ng plenary, which plenary means full indulgence, ang mga tao po hindi na magsisisi sa kanilang kasalanan. Pwede ka naman palang bumili, pwede ka mapatawad. So, bakit ka pa magsisisi sa iyong mga kasalanan? So, there is no need anymore to repent of your sins because you can just be forgiven by buying indulgences. Ano yung indulhensya? Mga kabutihan na gawa ng mga banal ni Kristo, the Blessed Mother, mapupunta sa iyo at kahit nakagawa ka ng mga kasalanan, mapapatawad ka pa rin. Yun po yung doktrina na yan. Jesus said, work out their salvation by doing good work and helping the poor. Yun po yung sinasabi ng Galatia 6:10. But Jesus said, repent and believe the gospel. Bago na pa ako si Kristo sa krus, sabi ng Panginoong Kristo, ang nagangaral siya, magsisi kayo at paniwalaan nyo ang ebanghelyo sapagkat marapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi pa na itatag yung iglesia nung sinabi ni Kristo yan doon sa Marcos chapter 1 verse 15. Another argument of Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, indulgences led Christians to avoid true repentance and sorrow for their sin. Ulitin ko po. Sabi ni Martin Luther, sa pagbili o pagbibenta ng indulhensya, hindi na magsisisi ang tao
At hindi na rin sila, parang hindi na nila iwasan ang kasalanan. Pwede ka naman palang mapatawad agad. Bumili ka ng indulhensya. Kabutihan ng ibang tao, ng mga banal, kahit marami kang kasalanan, pwede ka pa rin mapatawad. People who purchase indulgences could go to heaven after death and have some of their time in purgatory eliminated. Tingnan nyo yung mga tao nakabili ng indulhensya, yung good things galing sa mga banal, kay Kristo at sa kay Blessed Mother, pwede na silang makapunta ng langit. Kapag sila ay namatay na, kaluluwa nila pupunta na sa langit, o kaya naman, hindi na sila masyadong maghihirap ng matagal sa purgatorio. In other words, mabawawasan yung kaparusahan nila kung sila ay napunta man sa purgatorio. Now, number 6, argument against indulhensya. To motivate crusaders to recover the Holy Land, the church promised them. So, sinabi ko kanina, yung krusada, when the Muslims were able to control the Holy Land, ang Santo Papa ay sabi niya, yung magkaroon tayo ng krusada. Ano yung krusada or crusade? Recover the Holy Land. At yung sasama sa Holy Land, there will be full forgiveness of their sins or absolution from the church. So pag sumama ka sa krusada, recovering the Holy Land, lahat ng kasalanan mo mapapatawad na. Sabi ng Iglesia, of course, Romano Katolika Iglesia, sama siya may Santo Papa. Essentially, a get out of hell free card for their action in God's name. So ano mangyayari? Meron kang card o tarjeta na nagsasabi, get out of hell free card. Libre na tarjeta o card na nagsasabi, hindi ka na pupunta sa impyerno for their actions in God's name. Ginawa mo yun sa pangalan ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Iglesia, at napunta ka nga doon sa Holy Land. Na-recover nga ng mga Kristiyano ang Holy Land at that time, but later on, dumami yung mga Muslim. Nakuha ulit nila mga Muslim ang Holy Land. So some crusaders, ano pa ang dahilan kung bakit sumasama yung mga Christian crusaders during the time of mga panahon ng mga Muslims? Siguro mga 12th, 15th centuries, more or less, ganon, nung na-occupy ng mga Muslims ang Holy Land. Well, some crusaders were motivated by the possibility to gain land, wealth, and political power in the Holy Land. So maraming sumama doon, mga Christian crusaders, para makakuha ng lupa, kayamanan, at pwedeng magkaroon sila ng posisyon, political power, pag sila ay naroon na sinatawag nilang Holy Land. So yun po yung ating discussion on some arguments denying the doctrine of indulhensya. Now, the last part of our lesson, brothers and sisters, sana nandyan pa kayo. Ang importante po ganito, paano makapasok sa kaharian ng langit? How does a person enter the kingdom of heaven? Pag kingdom of heaven po, dalawa yung concept ng kingdom. Kingdom of heaven refers when here on earth, becoming a member of the church of the Lord Jesus Christ. But the church is also called the kingdom in Matthew chapter 16 verse 19. So yung eventually, hindi lang membership sa church dito sa lupa, but the idea of entering the kingdom of heaven is being with God in heaven. Yun pong ibig sabihin. So how does one enter the kingdom of God in heaven? Well, the idea is referring to gaining access to the eternal realm of God after death. So ano ibig sabihin ng entering the kingdom of heaven? Yung mapasama tayo sa Panginoon Diyos, pagkatapos na tayo, wala na sa mundong ito, tayo ay kasama ng Panginoon doon sa kalangitan. Pinangako ng Panginoong Kristo yan. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Revelation chapter 2 verse 10. So, paano makakapasok sa kanilang langit? Of course, it starts with faith. Paniniwala, pananampalataya. Ano sabi ni Kristo? John 3:16, for God so loved the world that whoever believes in Him should not perish, but shall have everlasting life. So, ano sabi ni Panginoong Kristo? Mahal ang Diyos ang buong sanlibutan, at kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Of course, hindi lang po paniniwala, because even the devils believe in God. Ang mga demonyo naniniwala rin.
Ano pa? Sa John 3 verse 3, sabi ng Panginoon sa Kristo kay Nicodemo, unless you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Kung hindi ka panganganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Yung tubig po dahil yun ang bautismo sa tubig, yung nilulubog, immersion. Yung Espiritu naman means you will be changed. Your spiritual nature will be changed. Magbabago ka, mamamatay yung dati mong pagkatao, mapapalitan ng spiritual nature through the Holy Spirit. Magbabago ka, magiging katulad ka ng Panginoong Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng born of the water and of the Spirit. You will have a new spiritual nature. Ano po yung mga bersikulo, kapitulo para patunayan natin na kailangan ang isang tao ay makapasok sa karya ng langit? Babasahin po natin yung mga talatang importante. Number 1, ano sabi ni Kristo? John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the way, I am the truth, I am life. No man comes to the Father except through me. So sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Absolute po yan. Pero maraming taong hindi niniwala dyan. Ano pa sabi ni Kristo? Matthew 7:21, sabi ng Panginoon sa Kristo, not everyone who calls me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok na sa karya ng langit. In other words, by calling Lord, it does not guarantee yet go to heaven. Pero anong sabi ni Kristo? You have to do the will of my Father in heaven. Gagawin nyo ang kalooban, kagustuhan ng aking Ama sa langit. Ano pa? Sabi ni Apostol Pedro, Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magagsisi kayo at mapagtismo sa pangalan ng Panginoong Kristo at mapapatawad kayo, tatanggapin nyo pa rin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun po yung mga sinasabi ng Biblia. And of course, the most important passage, sabi ni Kristo sa Revelation 2 verse 10, pahayag 2:10, maging tapat kayo. Kristiyano ka na nga, hindi ka naman nagpatuloy. Pero sabi ni Kristo, maging tapat kayo hanggang kamatayan. O kahit ikaw ay bumatay, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Crown of life is actually eternal life in heaven. So yun po yung mga bersikulo, kapitulo. Subalit, dapat nyo rin malaman mga kaibigan at mga kapatid, may mga tao na hindi makakapasok sa karya ng langit. Ano pong sinasabi ng Biblia? Well, 1 Thessalonians chapter 1 verse 89, hindi po 2 Thessalonians po ito. 2 Thessalonians chapter 1 verse 89, those who do not know God and do not obey the gospel of Christ will be part of the punishment of God. Kalawang Tesalonica 1:8-9, yung hindi nakakakilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo, yun po ang parurusahan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano pa sabi ng Panginoon sa Kristo sa John chapter 3 verse 18? Sabi ni Kristo, whoever does not believe in Him stands condemned already. Kahit na tayo'y buhay pa, nandito sa lupa, kung hindi po tayo na sumasampalataya kay Kristo, tayo ay nabigyan na ng kaparusahan. We are already condemned. Nahukma na tayo. Ang demonyo nga, naniniwala sila sa Diyos, pero hindi naman sila sumusunod sa Diyos. So, a person who does not believe in Christ is already condemned. Bakit? Yun ang first step Paano ka gagraduate sa grade 6 kung hindi ka dumaan sa grade 1? Unless genius ka. May exception to the rule. Pero sa kaligtasan po, walang exception. Sabi ni Kristo, whoever does not believe in me or in Him stands condemned already. John chapter 3 verse 18. Ano pa? Mayroon pong talata na babasahin tayo sa Apocalypse chapter 21 verse 8. Sa English, Revelation chapter 21 verse 8. Babasahin po natin sa wikang Pilipino. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Revelation 21 verse 8, the cowardly, the faithless, the detestable, murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars will be the lake
of fire, burning with fire and brimstone or sulfur, which is the second death. Nakakatakot po mga kapatid. Basahin natin Apokalipsis 21:8 sa wikang Pilipino. Sabi ni Kristo, subalit para naman sa mga duwag. Yung duwag po, yung duwag na sumampalataya kay Kristo, duwag na sumunod sa Panginoon. Mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at sa lahat ng sinugaling. Ang maging bahagi nila ay salawa na nagliliyab ng apoy at azupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi pa ako nagsasabi niyan. Apokalipsis 21, talatang 8. Sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, salamat po sa inyong pagpapatuloy na makikinig at panunod nito. Conclusion na po tayo. Short lang na conclusion. Ano sabi ng Biblia? Sa Proverbs 14, verse 12, sabi ni Haring Solomon, there is a way that seems right unto a man, but the end of it is death. Mayroong daan na akala ng tao ay tama, subalit ang patutunguhan pala nun ay kamatayan. Ulitin ko po. There is a way that seems right unto a man, but the way or the end of that is death. Proverbs 14:12. Indulgences, ang pagbili o pagbibenta ng indulhensya, is man's way of obtaining spiritual salvation. Ito po ay pamamaraan ng tao para magkaroon ng spiritual na kaligtasan at pamuhay kasama ng Diyos sa kalangitan at hindi siya mapupunta sa impyerno. Ano sabi ni Kristo? Matthew 7:13-14. Sabi ni Kristo, and wide is the gate, enter ye by the narrow gate, for wide is the gate that leads to destruction, and narrow is the way that leads to life, and few that find it. Ulitin ko po. Sabi ni Kristo, malawak ang pintuan at mahaba, malawak din ang daanan patungo sa kapahamakan. At marami ang pupunta ron. Tingnan nyo na lang kung maganda yung kalsada, maraming dadaan doon. Pero kung makipot, maliit, pangit yung daan, ilang tao lang ang pupunta ron, yun talagang matatapang. So ganun din po ang kaligtasan. Ang patungo sa kapahamakan, sa impyerno, malawak, maganda ang daan. Kasi wala masyadong gagawin eh. At yan ay patungo sa kahamakan. At marami ang pupunta diyan, sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 7:13-14. So maliit, makipot ang daan. At mahirap ang patungo sa kalangitan, sa eternal life. Buhay na walang hanggan. At kukunti lamang ang nakakatagpo doon, nakakasumpong. So challenge po ito sa mga hindi pa na kay Kristo. If you have not yet been with Christ, I would like to challenge you, brothers and sisters, to become a real disciple of Christ. You have to do the following. Number 1, sabi ni Kristo sa Marcos 16, he who believes in me and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya sa akin at nababautismuhan ay maliligtas. Ano pa sabi ni Pedro? Ulitin ko po, binasa ko na kanina, magagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at kayo ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kung kayo po ay kumbinsido, kayo na, today is the day of your salvation. Today is the acceptable time. Tanggapin niyo po si Kristo sa pamamagitan ng paniniwala, pagsisisi at pagbautismo. Pwede po namin kayong tulungan. And of course, please remember that Jesus Christ is inviting you to come to Him. Matthew 11:28-30. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Let us pray. Our Father God, thank you po sa lesson. Thank you sa aming mga supporters, partners in evangelism. Thank you sa aming main sponsor, World Radio International. Thank you rin kay kapatid na Rico Canlas and Sister Sally from San Fernando, Pampanga. Thank you rin kay Sister Gina Kaugiran and the husband, Brother Jude. Thank you rin kay Sister Rose
Jude Talasco of Canada, Brother Ed and Sister Lauder Viola from California, and all the partners, supporters of World Radio International in this broadcast through the radio and through YouTube. God bless us all, and please, Lord, forgive us of our sins as we also forgive those who trespass against us. Thank you, Lord. God bless us all. We pray all of this to the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.